Nararamdaman mo bang may nagbabago, ngunit hindi mo maipaliwanag? Nagising ka ba ngayon na iba ang pakiramdam? May kaba sa dibdib na hindi ka pababayaan? Marahil ay nagdarasal ka ng ilang buwan, humihingi ng sagot, isang bukas na pinto, isang himala. Paano kung sabihin ko sa iyo na inilipat na ng Diyos ang langit sa iyong pabor? May mga makapangyarihang palatandaan na lumilitaw bago mangyari ang isang himalang pinansyal sa iyong buhay. Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano mismo ang mga palatandaang ito at kung ano ang gagawin kapag lumitaw ang mga ito. Naranasan mo na ba ang mga sandaling tila imposible ang lahat kapag tiningnan mo ang iyong bank account at wala kang makitang paraan? Kapag lumaki ang iyong mga utang at hindi mo alam kung ano ang gagawin? Marahil ay umiyak ka ng palihim, natatakot na matuklasan ng iyong pamilya ang pasanin na iyong dinadala ng mag-isa. Ang sakit na ito ay totoo at alam ng marami sa atin ang tahimik na desperasyon na ito. Ngunit narito ang katotohanang ayaw mong malaman ng kaaway. Bago maglabas ang Diyos ng isang himala sa pananalapi sa iyong buhay, nagpapadala siya ng mga palatandaan, espiritual na mga palatandaan, mga senyales na hindi pinapansin ng marami dahil hindi nila alam kung paano sila makikilala. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Amos, Kabanata 3, Talata 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi ihahayag niya ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos ay hindi kumikilos ng walang babala, inihahanda niya ang lupa. Nagpapadala siya ng mga mensahe at ngayon, matututunan mong kilalanin ang mga mensaheng ito sa iyong sariling buhay. Dahil kapag nakilala mo ang mga palatandaan, ipinoposisyon mo ng tama ang iyong sarili upang matanggap ang inilaanan ng Diyos para sa iyo. Isipin mo, ilang beses ka nang nakaramdam ng kakaiba sa iyong espiritu at hindi mo ito pinansin. Ilang beses ka nang nanaginip at hindi pinansin. Ilang beses nang naantig sa iyong puso ang isang partikular na salita mula sa Biblia sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang mga ito ay hindi coincidences. Sila ay mga babala mula sa langit. Diyos ang Matthew 2 may banal na paghahanda. At sa ngayon habang pinapanood mo ang video na ito, maaring lumilitaw na ang mga palatandaang ito sa iyong buhay. Kailangan mo lang buksan ang iyong espiritual na mga mata para makita sila. Gusto kong malaman mo hindi ka nagkataon. Dinala ka ng Diyos sa sandaling ito, sa salitang ito, dahil may gagawin siyang hindi pangkaraniwang bagay sa iyong buhay pinansyal. Ngunit bago ko ihayag ang 5 makapangyarihang palatandaang ito, kailangan kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, nakikilala ko ang mga palatandaan ng Diyos sa aking buhay. Ito ay hindi lamang isang pahayag, ito ay isang espiritual na pahayag. Ang sinasabi mo sa langit, handa akong tumanggap. Gawin mo na ngayon. At narito ang hindi naiintindihan ng marami. Ang pagkilala sa mga palatandaan ay simula pa lamang. Kailangan mo ring malaman kung paano kumilos kapag lumitaw ang mga ito. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapadala ng mga babala para lamang ipaalam sa iyo. Inihahanda ka niyang makipagtulungan sa darating na himalang at sa susunod na ilang minuto, matutuklasan mo kung ano mismo ang 5 makapangyarihang palatandaang ito, kung paano matukoy ang mga ito sa sarili mong paglalakbay at kung ano ang gagawin kapag lumitaw ang bawat isa. Manatili sa akin dahil ang susunod na mangyayari ay maaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa mga pangyayari sa paligid mo. Ang unang palatandaan na malapit ka nang makaranas ng isang himala sa pananalapi ay ito. Isang banal na pagkabalisa sa iyong puso. Pakiramdam mo ay may kailangang baguhin. Ngunit hindi ito pagkabalisa. Hindi ito kawalan ng pag-asa. Ito ay isang panloob na katiyakan na inililipat ka ng Diyos sa isang bagong antas. Para kang ginigising ng banal na espiritu. Sa isang bagong katotohanan, nagsisimula kang makakita ng mga bagay na naiiba. Ang minsang nasiyahan ay hindi mo na ginagawa. At hindi ito rebelyon. Ang Diyos ang nagpapalawak ng iyong paningin. Ang pangalawang tanda, ang mga pintong minsang nakabukas ay nagsimulang magsara. Parang contradictory, di ba? Paano magiging tanda ng pagpapala ang nakasarang pinto? Ngunit ang Biblia ay nagsasabi sa atin sa Apokalipsis, Kabanata 3, Talatang 8. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na hindi maisasara ng sinuman. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, ito ay dahil pinipigilan kanya sa pag-aaksaya ng oras sa mga lugar na hindi niya layunin.
Isinasara niya ang hindi na nagsisilbi sa iyo upang buksan ang hindi mo akalaing umiiral. Ang ikatlong palatandaan, ang mga tao ay nagsisimulang umalis sa iyong buhay nang walang paliwanag. Ang mga relasyong akala mo ay forever na, ay biglang nalalayo at masakit. Ngunit inaalis ng Diyos ang mga hindi tinawag para lumakad kasama mo sa susunod na panahon ng iyong buhay. Itinuturo sa atin ang Proverbs Kabanata 13, versikulo 20. Sinumang lumalakad na kasama ng mga pantas ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kapahamakan. Inaayos ng Diyos ang iyong bilog. Ang ikaapat na palatandaan, nagsisimula kang makatanggap ng mga bagong ideya, estratehiya, at inspirasyon na hindi mo pa nararanasan. Bigla ka na lang nakakakita ng mga pagkakataon kung saan puro problema lang ang nakikita mo. Nag-iisip ka ng mga malikhaing solusyon. Meron kang mga insight na parang wala sa sarili. Ito ang Diyos na nagbubuhos ng karunungan sa iyo. Ang Santiago, unang kabanata, talata 5 ay nangako. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. Inihahanda niya ang iyong isip upang pamahalaan kung ano ang darating. Ang ikalima at huling tanda, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan kahit nasa gitna ng bagyo. Tinitingnan mo ang iyong sitwasyon sa pananalapi at nananatiling mahirap. Ngunit sa loob mo, mayroong isang kalmado na sumasalungat sa lohika. Ito ay ang kapayapaan na nakahihigit sa lahat ng pagkaunawa na inilarawan sa Filipos Kabanata 4, talata 7. Ito ang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag hawak ng Diyos ang lahat sa kanyang sariling mga kamay. Ngayon alam mo na ang 5 palatandaan, ngunit narito ang mahalagang bagay. Hindi sapat na kilalanin lamang sila. Kailangan mong matutunan kung paano tumugon ng tama sa bawat isa sa kanila. Dahil ang bawat tanda ay nangangailangan ng tiyak na aksyon sa iyong bahagi. At iyon ang tutuklasin natin ngayon. Kung paano mo gagawing tunay na paghahanda ang mga palatandaang ito para sa himalang inilalabas ng Diyos. Manatili sa akin dahil ang susunod na hakbang ay praktikal at makapangyarihan. Nawala niya ang lahat sa loob ng 6 na buwan. Nagkasakit ang kanyang asawa, natambak ang mga utang, at kinailangan pa niyang ibenta ang kanyang mga muebles para pambayad ng gamot. Si Angela mula sa Taguig City ay nasa ilalim ng lupa. Sinabi niya sa akin na umabot siya sa puntong hindi na siya makapagdasal. Hindi darating ang mga salita, masyadong mabigat ang puso niya. Umiyak lang siya at nagtanong sa Diyos, bakit? Pero isang umaga, may kakaibang nangyari. Nagising siya na may kakaibang kaba. Hindi ito pagkabalisa. Ito ay isang katiyakan na may isang bagay na malapit ng magbago. Hindi niya maintindihan kung ano iyon. Ngunit naramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Noong araw ding iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kasamahan na nag-aalok sa kanya ng maliit na trabaho, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon, parang walang halaga. Ngunit ang pagkabalisa sa kanyang dibdib ay nagsabi sa kanya, tanggapin ito. Tinanggap naman ni Angela at sa mga unang linggo walang nagbago. Mababa ang sweldo, halos hindi sapat para makabili ng pagkain. Ngunit may napansin siya. Nagsimulang umalis ang mga tao sa kanyang buhay. Ang mga kaibigan na akala niya ay malapit ay biglang naanod. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ngunit sa parehong oras, nagsimulang lumitaw ang mga bagong relasyon. Mga taong hindi niya akalaing magkukrus sa kanyang landas. Ang isa sa kanila ay isang babaeng negosyante na nakakita sa kanyang trabaho at nag-alok sa kanya ng mas malaking pagkakataon. At narito ang makapangyarihang detalye. Bago ito nangyari, na naginip si Angela, nakita niya ang isang pinto na nagsasara sa kanyang likuran at isang malaking bintana ang bumukas sa kanyang harapan. Nagising siya na hindi niya maintindihan. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, nang magkaroon ng pagkakataon, naalala niya ang panaginip at napagtanto niya. Binabalaan siya ng Diyos. Ngayon makalipas ang 2 taon, hindi lang nabaon sa utang si Angela, kundi nagsimula rin ng sarili niyang negosyo. Pero nung kinausap ko siya, alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Nandun lahat ang mga senyales. Hindi ko lang alam kung paano sila makikilala. Ang hindi mapakali, ang pagsara ng mga pinto, ang mga taong umaalis, ang mga bagong ideya at ang kakaibang kapayapaan na naramdaman ko kahit na tila nawala ang lahat. Inihahanda ako ng Diyos.
Kailangan ko lang magtiwala. Ang kanyang kwento ay hindi kakaiba. Ang Biblia ay puno ng mga taong tumanggap ng mga tanda bago ang mga himala. Si Jose ay nanaginip bago naging gobernador ng Ehipto. Nakaramdam si Ruth ng pagkabalisa na naghatid sa kanya sa bukid ni Boaz. Si David ay pinahiran bilang hari ilang taon bago umupo sa trono. Laging naghahanda ang Diyos bago ihatid. At ngayon gusto kong huminto ka at magmuni-muni. Ilan sa mga palatandaang ito ang nakikita mo na sa iyong sariling buhay? Pumunta sa mga komento at isulat, "Inihahanda ako ng Diyos para sa himala." Ipahayag ito. Dahil kapag nakilala mo ang mga palatandaan, inihanay mo ang iyong sarili sa ginagawa ng Diyos. Ngunit ngayon ay dumating ang bahagi na nagbabago sa lahat. Paano ka kikilos kapag nakilala mo ang mga palatandaang ito? Ano ang halos ginagawa mo araw-araw? Iyan ang titingnan natin ngayon. Kapag lumitaw ang banal na pagkabalisa, huwag labanan ito. Marami sa atin ang sumusubok na pigilan ang pakiramdam na ito dahil ito ay naglalabas sa atin sa ating comfort zone. Ngunit ang katotohanan na ito, sadyang ginulo ka ng Diyos, gusto ka niyang lumipat. So anong gagawin mo? Una, maglaan ng oras ng panalangin at tanungin ng Diyos, ano ang ipinapakita sa akin ng Panginoon? Saan ako gustong tumingin ng Panginoon? Pangalawa, bigyang pansin ang mga ideyang pumapasok sa iyong isipan sa panahong ito. Isulat ang mga ito. Dahil madalas ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng biglaang mga pananaw at inspirasyon. Pangatlo, kumilos ng may pananampalataya. Kahit na maliit na hakbang, tinanggap ni Angela ang simpleng atas na iyon. Ito ang unang hakbang na nagbukas ng lahat. Kapag nagsimulang magsara ang mga pinto, huwag piliting buksan muli ang mga ito. Ito ay isang pangkaraniwang tukso. Ipinipilit naming manatili sa mga lugar na hinayaan na kami ng Diyos na umalis. Sinasabi ng Kawikaan Kabanata 16, Versikulo 9, ang puso ng tao ay nagpaplano ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Kung ang pinto ay nakasara, magpasalamat. Itinuturo ka ng Diyos kung saan niya pinlano. At habang hinihintay mong magbukas ang susunod na pinto, gamitin ang oras na ito para maghanda, mag-aral, matuto ng bago, palakasin ang iyong pananampalataya. Dahil kapag ang tamang pinto ay bumukas, kailangan mong maging handa na dumaan dito. Kapag umalis ang mga tao sa buhay mo, huwag kang ma-attach. Masakit, alam ko. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng puwang para sa mga tamang koneksyon. At ang mga koneksyon na ito ay mahalaga sa iyong pinansyal na himala. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang nagmumula sa mga mapagkukunan. Ito ay nagmumula sa mga relasyon. Ang Ecclesiastes Kabanata 4, mga bersikulo 9 at 10 ay nagtuturo sa atin. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, sapagkat kung ang isa ay bumagsak, ang isa ay magtataas ng kanyang kasama. Ang mga taong dinadala ng Diyos sa iyong buhay ngayon ay ang mga taong makakasama mo sa susunod na panahon. Kapag nagsimulang dumaloy ang mga bagong ideya, huwag itapon ang anuman. Isulat ang lahat ng ito. Ipagdasal ang bawat isa, sapagkat sa loob ng maraming ideyang iyon ay maaring magsinungaling ang eksaktong diskarte na nais ng Diyos na isagawa mo. At narito ang isang makapangyarihang prinsipyo mula sa Kawikaan Kabanata 21, Versikulo 5. Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong sa kahirapan. Binibigyan ka ng Diyos ng pangitain, ngunit kailangan mong magplano at magsagawa ng matalino. At kapag dumating na ang hindi maipaliwanag na kapayapaan, magpahinga ka na. Huwag hayaang nakawin ng takot o pagdududa ang kapayapaang iyon. Dahil ito ay katibayan na ang Diyos ang may kontrol. Ang Isaias Kabanata 26, talatang 3 ay nangangako, iyong iingatan siya sa sakdal na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Ang kapayapaang ito ay hindi pagiging pasibo, ito ay aktibong pagtitiwala. Ginagawa mo ang iyong bahagi habang ginagawa ng Diyos ang Kanya. Ang ganitong uri ng praktikal at malalim na pagtuturo ang palagi naming ibinabahagi dito. Naniniwala ako na ang salitang ito ay nagbubukas ng iyong espiritual na mga mata, kaya iwanan ang iyong tulad ngayon bilang isang gawa ng pananampalataya at mag-subscribe sa channel dahil marami pa ang kailangan mong matanggap. Ito ay isang puwang kung saan ang mga paghahayag ng Biblia ay nakakahanap ng tunay na aplikasyon sa iyong buhay. Pero may mas malalim pa akong kailangan ipakita sa iyo.
Isang bagay tungkol sa mindset na mayroon ka kapag lumitaw ang mga palatandaang ito. Dahil hindi sapat na kumilos lamang ng tama, kailangan mo ring mag-isip ng tama. Ang mindset ng kakapusan ay ang pinakamalaking kaaway ng mga himala sa pananalapi. At marami sa atin ang nagdadala ng ganitong pag-iisip ng hindi namamalayan. Ito ay kapag tinitingnan mo kung ano ang kulang sa halip na kung ano ang maaaring paramihin ng Diyos. Ito ay kapag ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba at pakiramdam mo ay mababa. Ito ay kapag naniniwala ka na ang kasaganaan ay para sa ilan, ngunit hindi para sa iyo. Ang mindset na ito ay kailangang sirain. Dahil basta maliit ang tingin mo, hindi kayang ihatid ng Diyos ang malaki. Itinuro sa atin ni Jesus ang isang makapangyarihang prinsipyo sa Mateo, Kabanata 9, versikulo 20. Ayon sa iyong pananampalataya ay mangyari sa iyo. Hindi ayon sa iyong kalagayan, hindi ayon sa iyong nakaraan, ayon sa iyong pananampalataya. Kaya kung gusto mong makaranas ng isang himala sa pananalapi, kailangan mong simulan ang paniniwalang posible para sa iyo, hindi para sa iba, para sa iyo. Sa personal cutters at narito ang isang katotohanang nilinaw ng Biblia, ang Diyos ay hindi naglalaro ng mga paborito. Ang Roma Kabanata 2 talata 11 ay nagsasaad, sapagkat walang pagtatangi sa Diyos. Kung ano ang ginawa niya para sa isa, magagawa niya para sa iyo. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa iyong pagpayag na maniwala at sumunod. Kapag nakilala mo ang mga palatandaan at kumilos ayon sa patnubay ng Diyos, inilalagay mo ang iyong sarili sa lugar ng pagpapala. Ngunit ang pagbabago ng mindset ay nagsasangkot din kung paano mo tinitingnan ang pera. Maraming mga Kristiyano ang natatakot na umunlad dahil iniisip nila na ang pera ay masama. Ngunit hindi ito sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi sa unang Timoteo, ika-6 na kabanata talata 10 ay, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan, hindi pera mismo, ngunit ang pag-ibig nito. Nais ng Diyos na umunlad ka, hayaw lang niyang maalipin ka dito. Kapag naunawaan mo ito, magsisimula kang makita ang probisyon sa pananalapi bilang isang tool. Isang kasangkapan upang pagpalain ang iyong pamilya. Isang kasangkapan upang matulungan ang mga nangangailangan. Isang kasangkapan upang palawakin ang kaharian ng Diyos. At kapag mayroon kang malinaw na layunin, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga mapagkukunan sa iyong mga kamay. Dahil alam niya na pamamahalaan mo sila ng matalino at bukas palad. Kaya habang hinihintay mo ang iyong himala sa pananalapi, magtrabaho sa iyong mindset. Basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Ipahayag ang mga pangako sa iyong buhay. Tanggihan ang mga saloobin ng pagkatalo at limitasyon. At simulang tingnan ang iyong sarili gaya ng pagtingin ng Diyos sa iyo, maunlad, pinagpala at binigyan ng kapangyarihan upang mamuhay ng sagana. Gusto kong may gawin ka ngayon. Pumunta sa mga komento at ipahayag, ang aking isip ay binabago ng salita ng Diyos. Dahil kapag nagpahayag ka, naglalabas ka ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagpapagalaw ng mga bundok. Ngunit mayroong isang prinsipyo na mas malalim kaysa sa anumang napag-usapan natin sa ngayon. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng isang bagay na itatago. Ibinibigay niya ito sa iyo upang pamahalaan. Ito ang prinsipyo ng pangangasiwa. At kapag naiintindihan mo ito, nagbabago ang lahat. Ang Lucas Kabanata 16 versikulo 10 ay nagtuturo, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. Ang Diyos ay nagmamasid kung paano mo pinangangasiwaan kung ano ang mayroon ka na bago ipagkatiwala sa iyo ang higit pa. Nangangahulugan. Ito na ang himala sa pananalapi ay nagsisimula sa katapatan sa kung ano ang tila hindi gaanong mahalaga. Paano mo ginagastos ang ilang dolyar na mayroon ka? Paano mo pinangangasiwaan ang maliliit na pagkakataon? Paano mo pinamamahalaan ang iyong oras, ang iyong mga talento, ang iyong mga koneksyon? Ang lahat ng ito ay pangangasiwa at ginagamit ng Diyos ang maliliit na bagay na ito para ihanda ka para sa malalaking bagay. Mayroong isang makapangyarihang detalye sa talinghaga ng mga talento sa Mateo Kabanata 25. Binigyan ng Panginoon ng iba't ibang halaga ang bawat alipin at sinisingil niya ang bawat isa ayon sa kanyang natanggap. Ang tumanggap ng 5 talento ay nagparami sa kanila. Ang tumanggap ng 2 talento ay pinarami rin sila. Ngunit ang nakatanggap ng 1 talento ay inilibing ito dahil sa takot
at nawala pa ang kung anong meron siya. Ang aral, inaasahan ng Diyos na pararamihin mo ang ipinagkatiwala niya sa iyo. Hindi mahalaga kung magkano, ang mahalaga ay ang iyong saloobin. Kaya habang hinihintay mo ang iyong himala sa pananalapi, maging tapat sa maliliit na bagay. Bayaran ang iyong mga bayarin ng matapat. Igalang ang iyong mga pangako. Tulungan mo ang kaya mo kahit kaunti lang dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa dami. At kapag nakita niya ang isang tapat na puso, binubuksan niya ang mga pintuan ng tubig sa langit. At narito ang isang bagay na nakalimutan ng marami. Ang pangangasiwa ay nagsasangkot din ng pagkabukas palad. Ang Kawikaan Kabanata 11, talatang 25 ay nagsasabi, ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad, at sino mang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa. Kapag nagbigay ka, pinapagana mo ang isang espiritual na prinsipyo ng pagpaparami. Hindi ako nagsasalita tungkol sa pagbibigay upang manipulahin ang Diyos. Ang tinutukoy ko ay ang pagbibigay dahil naiintindihan mo na ang lahat ay nagmumula sa Kanya at nagbabalik sa Kanya. Kaya, kahit na naghihintay ka para sa iyong himala, humanap ng taong pagpapalain. Marutin na ito ay isang alay sa simbahan. Maaaring ito ay pagtulong sa kapwa. Maaaring ito ay pagbili ng pagkain para sa isang nangangailangan. Kapag nagbigay ka, ipinapahayag mo sa langit, nagtitiwala ako na ang Diyos ang aking pinagmulan. At ang pagtitiwala na ito ay nakalulugod sa puso ng Diyos. Ngunit may isa pang punto na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay tungkol sa timing ng Diyos. Dahil marami ang sumusuko kapag malapit nang mangyari ang milagro. Ang timing ng Diyos ay hindi natin timing at nakakadismaya ito sa maraming tao. Nagdarasal ka, nag-aayuno, nagpahayag, kumikilos ng may pananampalataya. Ngunit parang walang nangyayari at ang tukso ay sumuko. Ngunit ang Habakuk Kabanata 2, talatang 3 ay nagtuturo sa atin, sapagkat ang pangitain ay magaganap pa sa kaniyang takdang panahon, bagaman ito'y nag-aantay, hintayin mo ito, sapagkat ito'y tiyak na darating, ito'y hindi magkukulang. Ang Diyos ay may tiyak na oras para sa lahat ng bagay, at habang naghihintay ka, gumagawa siya sa likod ng mga eksena, gumagalaw siya ng mga tao, binuksan niya ang mga pinto. Siya ay nagtatakda ng perpektong yugto upang kapag nangyari ang himala, walang duda na ito ay kanyang ginawa. Dahil kung nangyari ito sa iyong panahon, maaari mong isipin na ito ay iyong merito. Ngunit kapag ito ay nangyari sa kanyang panahon, maaari ka lamang magbigay ng pasasalamat at kaluwalhatian sa Diyos, isaalang-alang si Joseph. May mga pangarap siya noong bata pa siya, ngunit inabot ng maraming taon ng pagkaalipin at pagkakulong bago niya nakitang magkatotoo ang mga pangarap na iyon. Ginamit ng Diyos ang panahong iyon upang hubugin ang pagkatao ni Joseph upang pagdating sa kapangyarihan, magkaroon siya ng karunungan, kababaang loob at integridad upang pamahalaan ang isang imperyo. Hindi nasayang ang oras ng paghihintay. Ito ay paghahanda. Ganoon din sa iyo. Habang hinihintay mo ang financial miracle, hinuhubog ka ng Diyos. Tinuturuan kanya ng pasensya. Pinalalakas niya ang iyong pananampalataya. Inaalis niya ang dapat alisin at idinaragdag ang dapat idagdag. At pagdating ng tamang panahon, magiging handa kang tumanggap ng hindi natatalo. Umunlad ng hindi nagiging tiwali, manalo ng hindi ipinagmamalaki. Kaya huwag kang susuko. Ang Ecclesiastes Kabanata 3 unang taludtod ay nagpapaalala sa atin. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at isang panahon para sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang iyong oras ay darating at hanggang sa dumating ito, ipagpatuloy mo ang sinabi ng Diyos na gawin mo. Panatilihin ang pagiging tapat, patuloy na maniwala, patuloy na magdeklara dahil sa bawat araw na lumilipas, mas malapit ka sa iyong himala. Napakalakas ng salitang ito para itago sa iyong sarili. Kailangang marinig ito ng isang taong kilala mo ngayon. Isang taong malapit ng sumuko, isang taong naghihintay ng himala. Ibahagi ang video na ito ngayon. Maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa panibagong buhay. At may isang huling bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Isang bagay tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos dumating ang himala. Dahil marami ang tumatanggap ng pagpapala, ngunit hindi alam kung paano ito suportahan. Ang pagtanggap ng isang himala ay isang bagay.
Ang pagtaguyod ng pagpapala ay isa pa, at maraming Kristiyano ang nawawalan ng ibinigay sa kanila ng Diyos dahil hindi nila alam kung paano ito pangasiwaan. Ang Kawikaan, Kabanata 21, versikulo 20 ay nagsasabi, "Sa bahay ng pantas ay may mga kayamanan at langis, ngunit sinisira ng mangmang. Ang karunungan ay hindi lamang para sa pagkakaroon, ito rin ay para sa pag-iingat. Kapag may dumating na financial miracle sa iyong buhay, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magpasalamat sa Diyos. Hindi bilang isang automatikong kilos, ngunit may isang tunay na puso ng pasasalamat. Kilalanin na ang lahat ay nagmula sa Kanya." Sinasabi sa atin ng unang Tesalonika, Kabanata 5, versikulo 18, "Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ang pasasalamat ay nagpapanatili sa iyong puso na mapagpakumbaba at umaasa sa Diyos. Pangalawa, manatiling tapat sa iyong mga ikapu at mga handog. Huwag tumigil sa paggalang sa Diyos sa iyong pananalapi dahil lang sa mayroon ka na ngayon." Ang Malakiyas Kabanata 3, talatang 10 ay kumakapit pa rin. "Dalhin ninyo ang lahat ng ika-10 bahagi sa kamalig at subukin ninyo ako rito," sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit." Ang katapatan ay dapat na pare-pareho. Pangatlo, mamuhunan ng matalino. Huwag gugulin ng lahat ng sabay-sabay. Huwag gumawa ng mga impulsive na desisyon. Humingi ng payo. Manalangin bago ang bawat hakbang sa pananalapi. Ang Kawikaan Kabanata 15, talatang 22 ay nagtuturo, "Kung saan walang payo ang mga plano ay nabibigo, ngunit sa maraming tagapayo ay natatag. Binigyan ka ng Diyos ng pagpapala, ngunit inaasahan niya na maging matalino ka dito." Pang-apat, patuloy na tumulong sa kapwa. Huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag kalimutan ang mga panalangin na iyong dinasal sa ilang. Gamitin ang iyong kaunlaran para pagpalain ang iba. Ang ikalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 6 ay nangangako, "Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana." Ituloy ang paghahasik at panglima, huwag mong hayaang ilayo ka ng tagumpay sa pananalapi sa Diyos. Ito ang pinakabanayad na panganib. Kapag maayos na ang lahat, madaling makalimutan ang magdasal, magbasa ng Biblia, humingi ng presensya ng Diyos. Ngunit ang Deuteronomio, 8 kabanata, 11 talata, ay nagbabala sa atin, "Ingatan mo ang iyong sarili na huwag mong kalimutan ang Panginoon mong Diyos. Ang iyong kaunlaran ay nagmula sa Kanya, manatiling malapit sa Kanya. Ang himala sa pananalapi ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan pinamamahalaan mo ng may katalinuhan, mapagbigay na pagpapala, at niluluwalhati ang Diyos sa bawat desisyon dahil sa huli lahat ay sa Kanya. At tayo ay mga katiwala lamang ng Kanyang ipinagkatiwala sa atin. At ngayon tapusin natin sa isang makapangyarihang panalangin. Dahil lahat ng sinabi natin dito ay kailangang mabuklod sa espiritual na mundo. Mapagmahal na Ama, sa pangalan ni Jesus, dinadala ko sa iyo ang bawat taong nanonood ng video na ito. Panginoon, alam mo ang bawat puso. Alam mo ang bawat pangangailangan. Alam mo ang bawat pakikibaka sa pananalapi. Bawat utang, bawat ipinagpaliban na pangarap. At hinihiling ko sa iyo ngayon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nabuksan mo ang espiritual na mga mata ng bawat isa upang makilala ang mga tanda na iyong ipinadadala. Huwag sana nilang baliwalain ang banal na pagkabalisa. Naway magtiwala sila kapag nagsara ang mga pinto. Naway magkaroon sila ng kapayapaan kapag umalis ang mga tao. Naway kumilos sila ayon sa mga ideyang ipinadala mo. At naway magpahinga sila sa kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Panginoon, ipinapahayag ko ang kasaganaan sa bawat buhay. Ipinapahayag ko na ang hinihintay na himalang pinansyal ng taong ito na kasama ko ay kumikilos na iyong inihahanda ang daan, na iyong inihanay ang lahat ayon sa iyong layunin. At na sa tamang panahon, sa iyong perpektong panahon, ang pagpapala ay mag-uumapaw. Sa pangalan ni Jesus, sinisira ko ang bawat sumpa ng kahirapan, bawat kaisipan ng kakapusan, bawat diwa ng kabiguan na sumusubok na apihin ang iyong mga anak. At inilalabas ko ang karunungan, diskarte, pabor at pagpaparami sa bawat naniniwala. Naway maging tapat sila sa maliliit na bagay upang mapagkakatiwalaan mo sila ng marami.
Maging mapagbigay nawa sila upang kayo ay dumami. Naway magpasalamat sila upang manatili ang pagpapala. At sa lahat, Panginoon, naway luwalhatiin ang iyong pangalan. Dahil hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagtatatag ng iyong kaharian sa pamamagitan ng aming buhay. Salamat, Ama, na ikaw ay tapat. Salamat na hindi nabibigo ang iyong mga pangako. At salamat na ang pinakamahusay ay darating pa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang salitang ito ay nakaantig ng husto sa iyong puso, gusto kong gawin mo ang dalawang bagay ngayon. Puna, i-like ang video na ito. Ito ay hindi lamang isang technical na kilos. Ikaw ang nagsasabi, naniniwala ako sa salitang ito. Natanggap ko ang paghahayag na ito. At pangalawa, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Dahil ang nilalamang tulad nito ay inilalabas dito palagi. Mga kapahayagan sa Biblia na nagbabago ng buhay. Mga praktikal na turo na magdadala sa iyo sa isang bagong espiritual at pinansyal na antas. Hindi mo maaring palampasin kung ano pa ang dapat ipakita sa iyo ng Diyos. At meron pa. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay ang eksaktong kailangan mong makita ngayon. Hindi ito nagkataon. Ginagabayan ka ng Diyos. Mag-click ngayon at magpatuloy sa pagtanggap ng lahat ng inihanda ng langit para sa iyo ngayon. Dahil kapag nagsimulang magsalita ang Diyos, hindi siya tumitigil sa kalagitnaan. Meron pa, marami pa. At hindi ka maaring tumigil ngayon